Hey mga brods, ito na nga si LA Tenorio nagsalita na kung bakit sila talaga natalo dito sa SMB. So yun nga mga brods, may mga nagsasabi nga sa mga fans na ito pong referees ay pabor din talaga sa tawagan sa SMB. Pero sa nakikita naman natin, mga brods, normal lang naman syempre yung mga non-call plays or yung mga nakakaligtaan ng mga referees na mga traveling, yung mga offensive foul. Maski nga sa NBA, nakakaligtaan rin yan mga brods. So sa mga non-call plays, hindi naman natin masasabing luto yun. Dahil parehas lang naman, may nakakaligtaan sa tawag ng SMB at may nakakaligtaan din sa tawag ng Ginebra. So all in all, patas lang din naman mga brods. Sa laro talaga nagkakatalo. At yun nga, sinabi na rin ni LA Tenorio na hirap daw talaga silang bantayan kung sino, kay Junmar Fajardo or kay Benny Boatwright Jr. ang kanilang babantayan mga kabrods. Dahil syempre, ito pong si Benny ay uma-average nga ito ng 40 points per game sa elimination round. Kaya nga dito sa playoffs, mga brods, ay napakapakamot ulo talagang Barangay Ginebra dito. Kaya hirap na hirap silang paano bantayan si Benny Boatwright kung magdadrive ba ito or kung magtitres. Dahil napakahirap din bantayan ng ganun mga brods. Tapos 6'9" to 6'10" import ka pa. Kaya talagang inamin dito ni LA Tenorio na hirap sila kay Benny Boatwright Jr. At yun nga, kung hindi man si Benny Boatwright, kay Junmar Fajardo din kung paano nila babantayan yung dalawa. Dahil itong si Junmar, kung wala namang play dito sa SMB kay Benny Boatwright Jr., they will go to Junmar Fajardo naman sa ilalim. Kaya hirap na hirap. Ito pong Barangay Ginebra, San Miguel, at sinabi ni LA na mahirap din talagang bantayan si Junmar dahil syempre hindi naman ito makakakuha ng 7-time MVP nang wala lang. Dahil yun nga, syempre yakang-yaka na ni Junmar yung ilalim. Kinakain nga niya sina Tony Bishop, Japet Aguilar, Christian Hardinger, and kayang-kaya na ni Junmar yan mga kabrods. Kaya kapag dino-double team, ma-open naman yung mga ibang shooters ng SMB. Kaya hirap na hirap ito pong Barangay Ginebra, San Miguel, at sinabi rin ni LA Tenorio talaga na talong-talo rin ang Ginebra talaga pagdating sa imports, shooters, mga kabrods, and sa laki ng lineup din na itong dalawang koponan na ito. Doon talaga medyo hirap talaga ang Barangay Ginebra, San Miguel. Kaya si LA Tenorio rin, humble siyang sinabi yun mga brods. And yun nga, syempre inamin din nila na talo talaga ang kanilang team. Ganyan talaga mga brods, hindi naman natin sasabihin na itong Ginebra palaging dapat nasa finals. Syempre kailangan mo rin matalo mga brods para naman magising, mas dumakas ka next season at mag-build up ka ulit ng panibagong lineup. Or syempre mag-i-stay ka sa inyong lineup tapos papalakasin mo kung paano talaga yun masusolusyonan yung pagkatalo ng last season mo. Kaya nga ito pong Barangay Ginebra, San Miguel, imbis na syempre magluluksa, imbis na iiyak dito sa game na ito, syempre mga brods, heads up lang sila. And yun nga, magbabounce back talagang Ginebra mga kabrods. Ganyan naman talagang Ginebra, hindi naman araw-araw Pasko, hindi naman palaging nasa finals sila palagi. Kailangan din nilang mag-regroup or mag-revamp. Or itong si Coach Tim Cone, ano ba talaga ang problema nila? At yun, dun sila magpapalakas. So magpo-focus sila doon mga kabrods. Kaya nga ito pong Barangay Ginebra, San Miguel, marami na mga trade pendings ang gusto nilang kunin. Dahil nga, yun nga sinabi rin natin sa last report, nakukulangan sila sa sentro, nakukulangan sila sa shooting, and nakukulangan din sila sa mga bruskong point guard. Dahil kinakain nga lang sila ni na Jericho Cruz, Jeron Teng, Dron Trollano, CJ Perez, and Chris Ross mga brods. Ang lalaki kasi ng point guards ng SMB. Unlike sa Ginebra na yun nga medyo maliliit or minsan natutulak-tulak lang ng mga point guards ng SMB. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods kung sang-ayon ka sa pagkatalo at sinabi ni LA Tenorio kung paano or bakit sila na-sweep mga kabrods. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Speaking of mga trades, ito nga pong si Chris Newsome ang isa nga po sa mga nakuha ni Coach Tim Cone sa ating 12 Gilas man pool lineup mga kabrods sa ating pabarating na mga laban ng Gilas Pilipinas. So si Coach Tim Cone na nga ang head coach ng Gilas. Kaya syempre kahit man na-sweep ang Ginebra, masaya rin naman ang mga Ginebra fans dahil si Coach Tim Cone ay makikita pa rin natin sa Gilas
competition. Kaya nga, or sa FIBA competition mga brods. Kaya nga, ito pong si Chris Newsome ay napasama dyan. And yun nga, nagtataka rin yung mga ibang mga fans kung bakit wala yung mga Ravena brothers. And nandito rin yung mga ibang mga SMC and MVP players. At kung mapapansin nyo, si Chris Newsome talaga ay naandyan imbis na SMC player ang kunin ni Coach Tim Cone. At bakit? Dahil gustong gusto ni Coach Tim. Ito pong attitude ni Chris Newsome mga brods. Kung natatandaan nyo, hindi man nakapasok ito pong si Chris Newsome doon sa FIBA World Cup mga brods. Imbis na umalis Chris Newsome, naandun pa rin siya sa bench at kapag warm up ng Gilas Pilipinas, ay siya pa rin ang nag-aabot ng bola. So imbis na madismaya si Chris Newsome, ay tinutulungan niya at sinusuportahan pa rin niya ito pong Gilas Pilipinas team natin. At yun nga, doon nakitaan ni Coach Tim Cone ng magandang attitude ito pong si Chris Newsome. Kumbaga hindi ito nagtatanim ng galit, imbis na magtatanim, susuportahan ka pa. Kaya nga gustong gusto ni Coach Tim Cone ito pong si Chris Newsome. At isa pa, magaling din naman ito pong si Chris Newsome. Kaya nga pagdating nga sa ating FIBA Asia Cup, si Chris Newsome talaga agad ang kinuha ni Coach Tim Cone mga kabrods. Kaya nga doon na bumawi si Chris Newsome and pinakitaan niya ng maganda ito pong si Coach Tim Cone. At nagustuhan rin naman ni Coach Tim ang laruan ni Chris Newsome. Kaya nga ito pong Meralco Bolts, kung mapapansin nyo, kahit man natalo sila ng Phoenix Super LPG sa quarterfinals, binigyan pa rin naman ni Chris Newsome. Kahit twice to beat disadvantage ang Meralco, nabigyan pa rin niya ng magandang laban ang Phoenix Super LPG mga kabrods. Kaya isa siya sa mga clutch player talaga ng Meralco Bolts. Kaya nga ito pong si Coach Tim Cone, mahalay natin mga kabrods sa mga trade pendings ng Barangay Nebra San Miguel. Kasama na ito pong si Chris Newsome sa kukunin nila mga brods next season mga kabrods. Dahil ito nga pong si Chris Newsome ay alam naman natin na nasa Meralco Bolts, medyo mahirap nga lang din itong kunin. Pero kapag ito pong SMC management, binigyan mo ng magandang offer ang Meralco Bolts mga kabrods, syempre papayag at papayag yan. Kaya nga kailangan ko kayo mga brods, kung gusto nyong kunin si Chris Newsome, komento mo lang dyan kung sino bang dapat ibigay or bitawan ng Barangay Ginebra San Miguel. Makuha lang ito pong si Newsome. Dahil ito pong Meralco, hindi naman talaga ito papayag agad-agad nang hindi patas ang trade. Syempre magagalit naman si Boss Manny V. Pangilinan kapag lopsided ang mangyayari dito. Papagalitan niyang Meralco management. So itong pong si Coach Tim Cone, alam na natin na gustong gusto niya talaga ito pong si Chris Newsome. Kaya hindi na rin ako magugulat kung ito pong si Newsome balang araw nasa pudar na rin ni Coach Tim Cone at ni Boss Al Francis Chua. At malaki ang maitutulong niya sa Ginebra, which is ito ang gustong gusto ni Coach Tim. Malaking point guard talaga mga brods, di ba? Sa pagkatalo nila sa SMB at nasweep sila, baka si Chris Newsome na ang magbabago rin sa Ginebra next season if ever mang matuloy ito. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods. Malakas-lakas pa rin ito pong si Chris Newsome at nasa prime pa rin siya mga kabrods. So salamat po sa panonood mga brods. This is Overdated Highlights lang. I'm out.